punta na kayo tutukita mong topic. Tungkol naman po ini kareng kayausan dareng mapilang talaturo na bawasan ng karelang administrative task. Migumpi sa inyong Martes, September 5, ang selebrasyon ng National Teachers Month, ang gana king mayari yaking mismo ngaldo daren talaturo king October 5. Makasentro yaking temang Together for Teachers ing pamagmasusi ngening banwa. Pag nasana kanuniti ing mamyepugi kareng Pilipinong talaturo na atin maragula ang bagking nation building at pamaghubog kareng kainakaan bang maging responsable at mayap ame malen. Kaugnening maragula responsibilidad na makaputong king pagoda reng mestro, burida ka nung mas makapag-focus king pamanuro bang lakwas mitas ing kalidad ng edukasyon king bansa. Inyaing kayaw sandareng mapila na public school teachers, ing mabawasan kanusana ing karelang clerical at administrative works at aliwapang non-teaching nga obra. Fortunately, maka-apekto laki yung delivery of basic teaching services. Ito talaga. Sana bawasan data clerical work. Samantala, king kick-off ceremony ng National Teachers Month inyang September 5 king Bohol, kinilala ng Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte ang sakripisyo dareng mestro. Inanunsyo na megbuulang non-teaching personnel positions king DepEd at inaprobana na ng Department of Budget and Management o DBM. Inya makasadya na lang mag-hire 3,500 administrative officers, ampang 1,500 a project development officers. At kaugnayan niti at intamo pong bisita, akayabe ngening Aldo, walang iba kundi si Sir o Teacher Randy Alphonse, spokesperson ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT. Okay, maraming salamat nakarating kayo sa aming programa. Ang programa kasi we usually or regularly conduct it in Kapampangan. Pero dahil Tagalog ka at taga Marilao, Bulacan na katabi lang naman no, ng Pampanga, magtatagalog muna tayo. At alam natin na ang saklaw nitong usapin na ito naman ay hindi lang para sa mga Kapampangan. Kasi lahat ng guro sa buong Pilipinas ay apektado at involved dito sa usapin na ito, dito sa subject matter na pinag-uusapan natin. Ano muna yung reaction mo o ng ASERT doon sa speech, doon sa pronouncement ni VP Sara Duterte na tumatayo ring pinaka-head ng o secretary, kalihim ng DepEd, na sinabi niya na ang pinakamahalaga na sabihin mo na at pinaka-critical na element pagdating sa edukasyon ay ang mga guro. Kailangan bawasan natin ang kanilang administrative task, kailangan bigyan natin sila ng straight 30 days na bakasyon bilang pagpapakita ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa mga guro. Not exactly in those words, but in essence, pagpapahalaga ito sa mga guro. Ano ang reaction mo dito? Para sa amin po sa ASERT, hungkag, walang laman, at parang napaplastikan po kami sa pronouncement ng DepEd, particular kay Secretary Sara Duterte. Unang-una, sinasalamin po kasi ng kanyang mga galaw, mga programa, yung pagtingin niya sa mga guro. Kulang na kulang, at lalo ngayon sa usapin po ng confidential fund na imbis na sana pinapondohan yung mga provision ng Magna Carta na isang daang taon na ang nakalilipas, ay hindi pa rin po ito napopondohan. Kumbaga may kakayahan po ang DepEd na pondohan sana ito, pero mula po noong nakaraang daang taon, wala po kaming nakikitang sekretary na talagang may pagtingin sa mga guro. At kung babalikan po natin yung tanong nyo dito, kami po ay, ang mga guro, sanay na lang po kami na, kapag dumating na lang, magpapasalamat. Pero po yung mga pronouncement na ganyan, yung pagpapapogi, nagmamaganda, kami po ay mga guro at hindi po kami madaling lokohin. Mas gusto po namin yung tangible, yung reachable, yung plausible na plano sana at programa na sana maramdaman ng guro, hindi lang puro salita. Sana may action at gawa din po. Bawal ang chismis sa inyo? Bawal na bawal po. At nakakasuhan po ang mga chismis.
Meron kayong gusto sabihin na Liana, NJF? Oo. Sa Atchingson, basically po kasi yung sa side po ng mother namin is basically halos lahat teachers, no? So nakikita po namin kung gaano po kahirap yung ginagawa nila. Kasi for example, meron po kami mga munting gathering at sila po mismo hindi sila nakakapunta. Dahil marami daw po sila mga tinatapos na trabaho. And this is weekend, ano? Nagiging anti-social ang mga teachers. At naiuwi po nila yung mga trabaho simula dun sa eskwelahan, papuntang bahay. So kumbaga napapabayaan din po nila yung sarili nila. At may mga na-interview din po ako before, katulad po ni Miss Rosana Villegas, nakakilala niyo din po siguro, part din po siya ng ASERT. Sir, kwento niyo naman po sa amin, paano po ito kahirap? Kasi basically sa loob ng classrooms po ay nagtatrabaho kayo, pag uwi niyo ng bahay ay may trabaho pa din kayo. Gusto ko sanang ilarawan sa inyo na mas maramdaman niyo pa kung gaano kahirap. Kung titignan niyo lang po yung physical na kaanyuan ng mga guro ngayon, talagang super stress. Dagdag pa dito yung inaagaw po lahat ng aming oras dahil kung ang ibang mga professional po ay natatapos ang trabaho, paglabas ng pintuan ng kailang mga opisina, ang guro po habang buhay na po kami, yung trabaho po namin, nakapako na po kami dito. Tamang-tama po yan, hindi lang po kasi buhay lang namin ang naapektuhan, pati rin po yung aming mga bulsa. Paano po natin matitiis na makita natin mga bata, tayo po ay nasa pampublikong paaralan. Kitang-kita namin at ramdam namin kung saan nanggagaling ang mga bata. Hindi po namin kayang makita ang isang bata na walang kinakain sa panahon ng recess para dumukot kami ng sarili naming pera at bigyan yung batang yan. Kung marami po sa mga guro ang hindi na po nakakapag-asawa. Dahil tanggap na po namin at nakikita namin na sobra-sobra na yung responsibilidad na hawak namin na 40 bata, the most 60, araw-araw, nakaharap namin. At kulang na kulang yung mga binibigay ng gobyerno at ng pamahalaan para sa mga bata. Kasinungalingan ng Education for All at libre ang pag-aaral sa Pilipinas. Ito po ay maliwanag na kasinungalingan. Kasi nga, ramdam namin, kapag ang bata wala ng baon, hindi na po siya papasok. Paano natin sabihin libre kung wala pong ginagawa ang pamahalaan para solusyonan yung mga ganyan? Hindi naman po namin sinasabi na sana ibigay ang lahat. Pero ang sa amin sana, piliin ang mga mahihirap na bata, pinakamahihirap, bigyan ng scholarship o kaya naman ng kahit sabihin natin minimum lang po na baon araw-araw. Nang sa gano'n masiguro natin na talagang makakapasok ang bata. Ang mga kwarto po sinasabi nila na bawal po ang dekorasyon. Pero yung kakulangan ng upuan, nasaan? 30,000 po ang kulang natin na gusali ngayon ng pampaaralan. Wala pong binibigay siya ng pamahalaan. Saan po nanggagaling mga simple naming problema sa upuan? Ganon din po, bubunot uli po kami sa kakarampot namin na sweldo. Ilan lang po yan sa sobrang hirap at kalbaryo. Kalbaryo na po naming matatawag. Yung buhay ng pagiging guro. Okay. Sir Randy, puntahan muna natin yung palagay ko na nailarawan mo yung kalbaryo eh. At palagay ko wala ni isa sa mga nanonood sa atin ang hindi naiintindihan na talagang kalbaryo ang buhay ng isang guro. Sana nga mapatugtog natin yung isang paborito kong kanta tungkol sa mga guro, di ba? Kung paano inilalarawan yung maghapon ng isang guro. Doon sa aspeto ng kalbaryo, I do understand na doon sa iyong pinaliwanag kanina na kalbaryo, pinapakita mo yung pangkalahatang konteksto na kinapapalooban vis-a-vis itong bagong pronouncement na gusto kayong palayain doon sa mga gawain na magpapaiksi sa oras ng inyong trabaho mula doon sa sinasabi mong napakahabang oras, pati na weekend na inilarawan ni JM mula sa kanyang sariling karanasan dahil nanggaling siya sa pamilya ng mga guro, no? Katulad din namin, ang lahat ng mga tiyahin ko ay mga guro. So, parang pagtitignan natin itong latest pronouncement, ano ba yung gaano kalaki yung pinag-uusapang administrative task na nasa balikat ng guro at ano ang alwan na maibibigay kapag yon ay nabawasan o tuluyang natanggal dahil dito sa bagong panukala na ito ng kalihim.
we are actually seeing the tip of the iceberg lang eh. Pero hindi po natin nakikita kung gaano yung epekto nito sa mga kaguruan. Unang-una, sana po ibalik ang guro sa pagtuturo. Sabi ko nga po, isa na lang po hindi nagagawa ng teacher ang magturo. Ibalik po natin ang teacher sa classroom. Ang nangyayari po kasi, sa sobrang bulto ng mga administrative work ng teacher, hindi na po namin napagtutunan ng pansin ng mga bata. Lalo na po ngayon, nagdaan po tayo sa 2 taon na pandemya. Ang hirap na po ng pagtuturo ngayon dahil po yung backlog, hinahabol pa po namin yon. So ngayon, imbis po nahabulin namin sana yon para sa mga remedial classes o kaya one-on-one namin yung mga bata para mas matutukan, babalik po uli kami sa mga paperworks. So ano ba yon? Yes po. Unahin po natin yung lesson plan ngayon. Isa po yan. Normal naman po yan. Pero hindi po namin nauunawan at naiintindihan yung dami po, halimbawa po yung report po sa mga bulati control na ganyan, yung tungkol po doon sa mga pagsasurvey na naman sa mga bata, babahay-bahayin, ba't di pumapasok, na kailangan ipasa agad. Pangalawa, yung mga IPCRF po namin, yung performance, yung portfolio pa po namin, kailangan pa po namin tapusin yan. Tapos bigla po darating yung mga diagnostic report, assessment report, item analysis. Grabe pa po yung mga ginagawa po namin na sana po mawala na po talaga sa amin. Dahil po, ang nangyayari po sa bulto na yun ng mga deadlines, bukas sa makalawang nyo na po ipapasa. So kami po, hindi na kayo matutulog para lang po matapos namin yan. Paano po pa po yung pag-prepare namin para sa kinabukasan na klase? Na ang mga teachers po ng elementary, generalist po sila eh. Hindi po sila kagaya namin mga high school na kami po nakasentro lang sa science. Bilang ako po ay science teacher. Paano po kung kayo elementary at sige, paliwanag mo yon, yung pagiging generalist. So sa elementary, lahat ng subjects? Lahat ng subjects. Ilang subjects yon? Bali po 10. 10, okay. Dalis po 8. So, kung bibigyan ka po, normally, galing din po kasi ako sa elementary, 10 years po ako. Nandun na po, binigyan ako ng MAPE. Ang MAPE po ay meron po music, arts, PE, and health. At yan po ay may kanya-kanyang grading system. So, kailangan po matarget nyo yun, yung 4 na yun, sa loob ng first quarter. Kung bibigyan ka pa po ng math, at may English ka pa po, may PIL-IRI po ang English. Ibig sabihin po, you need to determine yung capacity ng bata. Ayon po sa kanyang skills sa pagbabasa at pagsusulat na rin. At isa-isa yung pababasahin yung mga bata. Kung 60 po ang bata ninyo, dalis po 4 na subjects. Paano nyo pa po yun mako-concentrate at mapofocus kung hindi po kayo maalam doon sa subject na yon. Unawain din po natin ang mga guro, hindi po kami mga superheroes at hindi rin po naman kami genius para po maibigay namin ang best namin sa isang subject nga lang po. Kung talagang hindi ka po master mo pa yung subject, may hihirapan ka. Iintindihin mo po yung aspeto ng level ng utak ng bata. Dahil hindi po natin pwedeng gamitin yung paraan ko ng pagkasalita ngayon dahil po hindi natin maaarok ang bata. Dapat po ibababa po natin ang ating sarili doon sa kanilang level para po mas maunawaan nila. Meron nga po ako experience na sa sobrang dami ko na pong sinabi at daming example, hindi po na gets ng bata. So ang ginawa ko po, sino ang nakakaintindi sa inyo? Nagtaas po yung isang bata. Maaari mo ipaliwanag sa iyong lingwahe kung paano mo mas maintindihan ng mga klase. So, imagine mo po, 2 sentence lang naunawaan ng mga bata. Dahil hindi po natin nauunawaan kung gaano kahirap para sa guro na ibaba ang kanyang level nang sa ganun mas magkakaunawaan yung guro at teacher.